Senator Bato de la Rosa, aarestuhin na ngayong araw ayon kay Batikang TV host, radio broadcaster at newspaper columnist Ramon Montulfo. Usap-usapan ngayon sa social media ang pahayag ni Montulfo matapos niyang igiit na maaresto umano ngayong araw si Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng sinasabing pag-issue ng International Criminal Court o ICC arrest warrant laban sa mambabatas. Sa isang Facebook post, sinabi ni Tulfo na ayon sa kanyang mga source, patuloy na tinutuntun ng mga otoridad ang kinaroroonan ni De La Rosa at nasa ilalim na umano ng manhunt operations ang senador. Aarestuhin na si Senator Bato de la Rosa ng pulisya ngayong araw. Ayon sa aking Tweety Bird, tukoy na ng mga otoridad kung saang lungga siya nagtatago. Sabi ng aking Tweety Bird, may warrant galing sa International Criminal Court o ICC ang pinanghahawakan ng mga otoridad. Matatandaan na si Bato ay may kasong crimes against humanity sa ICC dahil sa walang awa at pugnat na pagpatay sa mga addicts at pushers noong siya'y hepe ng PNP. Lumalabas na ngayon ang balita na ang mga pinagpapatay ay tauhan ng mga syndicates na karibal ng sindikato na pinoprotektahan ni Digong. Halimbawa, niligtas ng PNP noon sina Michael Yang at Arnie Teves na mga notorious na lords pala dahil sila'y konektado kina Digong. Matatandaang agaw pansin ang video ni Senator Ronald Bato de la Rosa na kasama ang kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion sa isang mall. Matapos ang higit isang buwan, personal nang nakita ni Attorney Israelito Torion ang kanyang kliyente na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kapansin-pansin ang casual na pananamit ng senador na naka-shorts at t-shirt lamang na malayo ang kanyang karaniwang formal na bihes bilang isang mambabatas. Hindi patukoy kung saan at kailan kinunan ang nasabing footage na umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. May nagpaabot ng suporta habang may bumatikos din at naghamon na lumantad ang mambabatas. Ito ay ibinahagi ni Attorney Israelito Torion sa kanyang Facebook post na nagkita sila ng kanyang kliyente na si Senator Bato de la Rosa. Senator, laban lang tayo para sa bayan natin ito. Hinahunting ka pa rin, Senator. Ingat palagi ha. Ani Attorney Torion sa kanyang caption. Matatandang hindi na nagpakita sa Senado si De La Rosa mula nang isiwalat ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na naglabas na umano ng warrant of arrest ang ICC laban sa senador. Samantala, sinabi ni Department of the Interior and Local Government or DILG Secretary John Vic Rimulya na nasa Davao lang umano si Senator Bato de la Rosa. Base sa mga indikasyon, all indications really say that he is in the Davao area. Paikot-ikot lang siya doon, ani Rimulya. Ito mga kabunyog, mga kababayan, ano ba itong balita na to? Totoo ba ito? Aarestuhin daw ngayong araw si Bato? Yan po ay galing sa post ni Montulfo. Itong kolumnistang si Montulfo, kapatid ito nila ng dalawang senador, si Erwin Tulfo at saka si Rafi Tulfo. Talagang mga matatagal na ito sa media, itong mga ito, mga pamilya ng Tulfo. Kahit yung isa pa nilang si kapatid na si Bitag Tulfo, nasa media rin yun eh. O ngayon, itong si Montulfo, madalas itong nagpo-post ng kung ano-anong mga balita. Ang lagi niyang sinasabi galing sa kanyang maasahang source, reliable source di umano. Kaya lang itong post niya ngayon, hindi ko alam, totoo ba ito? Totoo ba ito? Ito kasi yung post niya, mga kabunyog, ipakita ko sa inyo. Yan. Yan yung post ni Montulfo. Ayan Ayan. Aarestuhin na si Senador Bato de la Rosa ng pulisya ngayong araw. Tukoy na ng mga autoridad kung saang lungga siya nagtatago. May warrant galing sa International Criminal Court ICC ang pinanghahawakan ng mga autoridad. Columnist Ramon Tulfo, December 20, 2025. So ngayon lang yan. Ngayon lang yan. Mga kabunyog. Actually, shinare din ito ni Attorney Jess Falses. Nakita ko may post din si Jess Falses, ganun din ang post niya. Ano ba to? Ewan ko, totoo ba ito? Ewan ko, ano bang nito? Wala namang balitang ganito sa ibang Dalawa lang nakita kong nag-post nito.
Si Montulfo at saka si Jess Falses. Si Attorney Jess Falses. O ngayon, naiintriga ako dito sa sa post na ito ni Montulfo. Totoo ba ito? Kung hindi naman totoo yan, bakit siya nagpo-post ng ganyan? Ha? Ano bang naiisip nito ni Montulfo? Ha? Kung gawa-gawa niya lang yan, hindi naman totoo yan, bakit siya nagpo-post niyan? Sabi ni Red Riding Hood, sana totoo po, attorney, sana nga. Kaya lang, parang wala man lang alingas-ngas eh. Bigla na lang magpo-post si Montulfo. Mayroon na daw, arrest warrant si Bang Lungga siya nagtatago. May warrant galing sa International Criminal Court. As in ngayon pa talagang araw, ha? At hindi man lang totoo sa atin kasi ang balita natin, ang topic natin ngayon, totoo ba ang balitang ito? O yun, ganun ang topic natin. Pero si Montulfo, walang totoo ba? Ha? Totoo kaya itong sabi ng aking bubuwit o ng aking source? Wala eh. Talagang sabi niya, aarestuhin daw ngayong araw. Sabi ni Music Stories, nauna ka pa sa gobyerno. Anyway, sa isang banda, hindi kaya style yan ni Montulfo para si Bato. Kumbaga, laging lumalabas yung balitang aarestuhin na si Bato. Para si Bato, parang the boy who cried wolf. Kumbaga ngayon, alam naman ni Montulfo hindi totoo. Tatakutin niya lang si Bato. Pero pag totoo na, lalabas na naman ang balita niya, aarestuhin si Bato, magkakampante na si Bato kasi wala, naman yan, katulad na naman yan nung dati. Pero yun pala, totoo na. Pwede, Kasi yung problema kay Duterte noon, talagang sinorpresa si Duterte. Sinorpresa, Hindi alam ni Duterte na pagbaba niya galing ng Hong Kong, pagbaba niya sa airport, may naghihintay na sa kanya. Yan yung estilo kay Duterte. Naging effective ba yon? Yes. Yes. Ito mga kabunyog? Yung kay Duterteng style. Binigla si Duterte. Ayun. Hindi nakapaghanda si Duterte kasi nabigla na siya. Dito naman kay Bato. Uubra pa kaya kay Bato na bibiglain mo lang siya? Hindi na kasi nakahanda na si Bato. Pero kung totoo naman na kung ngayon ay lagi mong sasabihin kay Bato, aarestuhin na si Bato, tapos hindi naman totoo. Sa susunod na naman sasabihin mo, aarestuhin na si Bato, pero hindi naman totoo. Sa susunod, totoo nang aarestuhin, pero pag sinabi mong aarestuhin si Bato, na ngayon? Magkakampante na si Bato. Kasi iisipin ni Bato, wala naman yan. Tulad rin yan ng mga dati. Yung pala totoo na. Di mas mabibigla si Bato. Pwede, Pwedeng ganon. Pwedeng ganon. Ibig sabihin, style ito ni Tulfo, ni Montulfo. Siguro, kinukontak ito. Sige nga, ilabas mo, Mon. Sabihin mo, arestuhin si Bato. Di hindi totoo. Sa susunod na naman, ganyan na naman ang balita. Aarestuhin si Bato, pero hindi na naman totoo. Sa susunod, sasabihin mo ngayon, aarestuhin si Bato. Yun totoo na. Pero si Bato, magkakampante na. Kasi sinasabihin niya, wala na naman yan, tulad na naman yan nung dati. Ganun ba? Baka ganun nga ang gamit nitong mga nito ni Bato, ni Montulfo. Anyway, mga kabunyog, hindi ko gawa-gawa ito Inuulit ko, hindi ako nang dito. Sinasabi ko lang, post yan ni Montulfo at balita na yan sa si Attorney Jess Falses nga. Nag-ano na yan sabi niya, yan yung post ni Montulfo. Aarestuhin na si Senator Bato de la Rosa ng pulisya ngayong araw. Tukoy na ng mga autoridad kung saang lungga siya nagtatago. May warrant galing sa ICC ang pinangahawakan ng mga autoridad. Hindi luma yan. December 20, 2025. So ngayon yan. Kaya lang, sa tingin ko baka ganon, parang pinapapasok si Bato, pero sa susunod, pag lumabas yung balitang aarestuhin na siya,
magkakampante na siya. Ayan yun. Pwede. Anyway, mga kabunyog, mukhang hindi naman totoo tong ano na to ni Muntulfo. Huwag na nating masyadong pag-usap. Mukhang ano naman to. Kaya lang na ano ako, kasi kahit si Atty. Jess Palces, sabi niya, ayan, aaristuhin na si Bato. Sabi ko, parang wala namang kabalibalita. Ang tindi niya na. Ito, mga kabunyog, mga kababayan, itong si Bato de la Rosa, talagang parang hinahamon ang gobyerno, lalo na ang parang hinahamon, no? Ito rin, dapat maging ano rin ito, dapat may gawin na rin dito ang Senado kasi hindi umaattend sa Senado. Ang dami ng trabaho na pinabayaan sa Senado. Ayon pa kay Senate President Soto at ayon kay Win Gatchalian, hindi man lang daw tumatawag sa kanya itong si Bato. Pero nitong nakaraang mga araw, una, nag-post siya kasama niya yung kanyang asawa. Pangalawang post niya yung kanyang apo. Ngayon naman, mayroon namang picture na kumakalat sa social media, kausap niya naman ang abogado niyang si Atty. Torion. Parang ang ginagawa dito ni Bato, pinapakita niya na nandyan lang siya. Nandyan lang siya. Pero bakit hindi siya nagre-report sa Senado? Dapat, disiplinahin na ito ng Senado. Kaya pagpasok ng 2026, dapat may makita na ang sambayan ng Pilipino na aksyon ng Senado. Kumbaga, hahayaan na lang ba nila ng ganyan yan? Tama ba yan na isang nagawi o ugali ng isang senador na hindi ka umaattend, hindi ka pumupunta, hindi ka nagtatrabaho sa Senado, pero tumatanggap siya ng kanyang sweldo? At habang ginagawa niya yan, parang nagmamayabang pa siya, binabandila niya pa sa publiko, ito ako. Parang tama ba yan na ugali ng isang senador? Ni hindi siya nagpapaalam sa Senado, hindi sumusulat, hindi tumatawag. Yung debate, ang posisyon niya pa naman sa Senado, Vice Chairperson siya ni Win Gatchalian sa Senate Finance Committee. Ay itong nakaraang mga araw, mainit yung napakalaki ng papel ng Senate Finance Committee kasi yan yung counterpart ng House Appropriations Committee. Sa katunayan, sinabi mismo ni Win Gatchalian ni hindi daw sa kanya kumukontak si Bato, ni hindi daw nagpapaalam kung a-attend ba. Actually, member pa nga si Bato sa BICAM. Kasama yung pangalan niya sa BICAM, yung Bicameral Conference Committee. Bakit? Ay kasi yung pagiging vice chairman mo ng Senate Finance Committee, automatic member ka ng BICAM. Pero hindi nagpakita si Bato. Kaya sa ito, mga kabunyog, mga kababayan, ang pinapakitang ito nila Bato de la Rosa, para sa kanila, wala nang respeto ito sa liderato ng Senado. Bakit wala nang respeto sa liderato ng Senado? Ni hindi nga tumatawag sa Senado eh. At wala na rin itong respeto sa trabahong gusto niyang maging senador. Tapos ngayon hindi niya gagampanan. Ayan yan pa yung mga pictures na pinost ni Torion. Ayan ayan. Public place daw yan sa Davao eh. December 16 yan, mga kabunyog, mga kababayan. Yung pictures na yan ay December 12. Kaya dyan, tama yung sinasabi ni dating Senador Sani Trillanes. Hayaan nyo. Sabi ni dating Senador Sani Trillanes, ano siya? Sabi ni dating Senador Trillanes, kanya daw yan. Sasampahan niya daw yan ng impeachment, ng complaint sa Ethics Committee ng Senado. Pagpasok ng 2026 at ganyan pa ang ginagawa ni Bato. Parang garapala na yan. Nagsisweldo ka, tumatanggap ka ng sweldo, galing sa pera ng taong bayan, tapos ganyan ang ginagawa mo. At yung pagpo-post niya ng mga pictures, papakita niya ng mga pictures na ganyan, ay parang hinahamon niya ang gobyerno niya. Pati ang liderato ng Senado,
kawalang respeto yan. Kasi ni hindi ka nga tumatawag, ni hindi nga siya sumusulat. Wala. Pero, para siyang pagala-gala lang. O, pinupost niya pa. Anong ibig sabihin yan? Di nagmamayabang ka. Nagmamayabang ka. Ngayon, tama ba yan na ugali ng isang senador? Tama ba yan ganyan? O, kaya, dapat, masampahan na yan ng ethics complaint. Pero sabi ni dating Senador Sari Trillanes, hayaan nyo. Pagpasok ng 2026, pag ganyan pa yan, sabi niya, kung walang magsasampa, siya daw mismo eh. O ito namang si Atty. Torion, isa pa rin to. Sabi niya, Senator, laban lang tayo para sa bayan natin to. Hinahanting ka pa rin, Senator, ingat palagi ha. O, diyan, sa pinapakita naman na yan ni Torion, tama ba yan? Na isa kang abogado, ikaw pa ang nag-i-encourage sa kliyente mo na magtago? Pwedeng yung kanyang linya dati, palusot yon. Diba sabi niya, hindi ko nakakausap si Senator Bato, hindi ko alam kung nasaan siya. Okay, alam naman nating alam niya kung nasaan. Pero at least yon, mayroon pa siyang delikadesa na palabasin na hindi niya alam kung nasaan si Bato at hindi niya ito sinasabihang magtago. Pero itong post na ito ni Torion, iba na to. Sabi niya, Senator, laban lang tayo para sa bayan natin to. Hinahanting ka pa rin. Senator, ingat palagi para bugado ka tapos masasabi mo pa ba ngayon na hindi mo alam kung nasaan ang kliyente mo? Pangalawa, ikaw pa mismo ang nag-i-encourage sa senador na kliyente mo na magtago. Ito mga kabunyog, may pagkaano na ito. China-challenge na night nito ni Bato at ni Atty. Torion ang gobyerno. Parang gawin nyo kung anong gusto nyo. Ito? Senador ka tapos ganun ang ginagawa mo? Abogado ka tapos ganun din ang ginagawa mo? Ano na yan, mga kabunyog, mga kababayan? Ibang klase na to. Kaya dapat, itong si Bato de la Rosa, kung itong mga kapwa niya senador parang tahimik, hindi maganda yan. Kasi, hinahayaan ba nila ang isang kasamahan nila na ganyan ang gawin? Masisira ang imahe ng Senado niyan. Kung ayaw niya nang magtrabaho, ay di tanggalin na yan sa Senado. Ganun dapat yung dyan. Dapat i-expel na yan ng Ethics Committee. I-recommenda na ng Ethics Committee ng Senado, i-expel na yan. Pagpasok ng 2026, pag January 10, pangalawang buwan na niya na nagtatago eh. Diba? Kasi kailan pa siya hindi nagpakita sa Senado, hindi nagtrabaho? November 11, November 10, December 10, isang buwan. Pag January 10, pangalawang buwan. Ngayon, tapos ang masama pa dyan, yun na nga. Pinupost niya pa yung mga ganyan. Pinupost niya pa yung ganyan. So, ngayon, anong ibig sabihin niyan? Parang hinahamon sila Boying Rimulya dyan. Hinahamon sila John Vic Rimulya. O sige. Pinag-iinitan niyo ako. O sige. Nandito ako. Ganon din sa Senado. Parang sa Senado, wala namang saysayang walang respeto sa Senate President kay Soto. Walang respeto sa kahit kay Win Gatchalian na chairman niya sa Finance Committee kasi siya vice chairman. Hindi pwede ito na pagdating ng 2026 magiging pa rin, parang tahimik ang Senado, parang walang nangyayaring ganyan. Anong ibig sabihin yan? Kinukonsinti ng Senado yung ganyan? Ito yan. Ito yan yung challenge kay challenge kay Senate President Soto. Kinukonsinti ba nila yung ganyan? Hindi na nagpapakita si Bato sa Senado, ang dami ng trabahong hindi ginagawa. Tapos pag ganyan pa, kalaboy-laboy pa, pinupost pa sa social media. Itong yung palusot ni Torion, ang tinutukoy natin dito mga kabunyog sa palusot ni Torion, ay nag-post si Torion. Siya mismo ang nag-post. Yung picture nila ni Bato. Yung picture nila ni Bato. Sabi niya, ang post niya, laban lang senador. Tinutukoy niyang senador si Bato.
hinahanting ka pa rin. Laban lang, mag-ingat ka palagi. Yun yung post ni Torion. Siya ang nag-post noon. Ilang pictures nila yun ni Bato? Mga 5 sigurong pictures nila ni Bato yun. Nag-uusap sila ni Bato. Ngayon, kumalat yung yung post niya na yon. Naging controversial yon kasi syempre si Bato hindi na nagpapakita sa Senado. Ang daming trabaho sa Senado, hindi niya naman na nagagawa. Hindi syempre nagre-react ang mga tao, lalo na sa social media. Ano ba yung ginagawa ni Bato? Ano siya? Hindi umaattend sa mga pagdinig ay sa mga trabaho sa Senado, tapos nandyan lang pala sa mall. Pinost ni Atty. Torion, yung abogado niya. So, yun yung kumakalat na komentaryo tungkol dun sa post ni Atty. Torion. Kaya Atty. Torion din, ang komentaryo din, ito namang si Atty. Torion, ini-encourage niya pa yung pagtago ni Bato. Kasi sabi niya, hinahanting ka pa rin nila, senador. Tuloy lang ang laban. Ingat palagi. Di parang sinasabi niya na alam niya na nagtatago si Bato, nagkita sila, at sa pagkikita nila, sinabihan niya itong magtago lang, mag-ingat kasi hinahanting pa rin siya. So, hindi maganda yun sa isang abogado na sa halip na i-encourage mo ang kliyente mo, turuan mo ang kliyente mo na irespeto ang rule of law, ang batas, tsaka irespeto yung gawin niya yung trabaho niya bilang senador, hindi. Tinuturuan mo pa yung kliyente mo na magtago, na tama lang na magtago siya dahil hinahanting siya. Ingat lang palagi. So, hindi maganda. So, yun yung kumalat na mga komentaryo doon sa post niya. Mukhang na nakita ni Torion yun, na negative nga ang reaksyon ng mga netizens doon sa post niya. O ngayon, may palusot si Torion. Ang palusot ni Torion, hindi naman daw sila nagkita ni Bato. Yung pictures daw na yon na pinost niya, March pa daw yun ng 2022. Hindi, March 22, 2025 ba yun? March 22, 2025. Yun yung sinasabi ni Bato. Kumbaga, hindi yan ngayon. Hindi yan bagong hindi yan bagong picture. Kaya sabi ni Torion, luma yan. Ngayon niya lang daw kasi pinost yan. Sabi ni Israelito Torion. Kaya yung mga kala daw nagkita sila ni Bato. Hindi daw yun totoo. Kaya yan mga kabunyog ang post ni Bato. March 2025 yata eh. Yan yung yan yung post sabi ni Torion, March pa yan. March 2025, hindi yan ngayon. Kaya yung yung mga nagsasabi daw na nagkita sila ni Bato, hindi daw totoo yun. Anyway, okay, kung yan ang palusot mo, kung yan ang paliwanag mo, Atty. Torion, okay. Kaya lang, bakit naman kasi magpo-post ka na ganun yung post mo tapos magpapakita ka pa ng picture na ganun? Siyempre, ang iisipin ng tao, bago lang yung picture na yun. Siyempre, hindi naman nasusubaybayan ng mga tao yung yung mga post niya. Hindi niya naman sinabi doon na lumang picture ito hindi na nagkita. Hindi, wala. Basta ang pinost niya yon, tapos linagyan niya ng caption. Ang nakalagay niyang caption, yun na nga, tuloy lang ang laban, senador. Di ba? Yun yung pagkaka-post niya eh. Siya nag-post niyan. Hindi naman ang mga netizens ang naglagay ng caption na yun eh. Siya ang naglagay na. Sabi niya, Senator, laban lang tayo para sa bayan natin ito. Hinahanting ka pa rin, Senator, ingat palagi ha. Diba? Yun yung yun yung post niya. At linagyan niya nung picture, yung controversial na yun na picture. Siyempre, kapag nag-post ka ng gano'n na sabihin mo, Senator, laban lang tayo para sa bayan natin ito, hinahanting ka pa rin, Senator, ingat palagi ha.
So, tapos linagay niya yung picture na yon, iisipin ng mga tao, bagong picture niya yon, latest na picture niya yon. Yan yun. O ngayon, biglang biglang nag-post si Torion, ang sabi ni Torion ngayon, itong sabi niya, May 22, 2025, yung mga pictures namin ni Senator Bato de la Rosa, pero hindi ko pala na-post noon. Sa ground floor ng SM Lanang kami nagkita, kay may kailangan ako discuss sa kanya. Paki-review po ng post ko kung meron ba akong sinabi na nagkita kami bago lang. Wala naman. Mensahe ko lang para sa kanya ang sinabi ko doon. Ayun. Kung yun ang paliwanag mo, yun ang palusot mo, okay. Pero hindi mo rin masisisi yung mga netizens na mag-react sa ganon. Kasi hindi mo rin naman sinabi na lumang picture yun. Kaya, ano yun? Yung sinasabi na yan ni Torion, okay, palusot niya yan. Pero wag niyang sisisihin ang netizens na bakit ganun ang reaksyon sa post niya. Hindi niya naman sinabi, siya nga pala, lumang picture ito. Hindi kami nagkita ni Senator Bato de la Rosa. Yun ang kaya lang, ang issue talaga dito, hanggang ngayon, ang kanyang kliyente na si Bato de la Rosa, senador ng Pilipinas, ay hindi pa rin nagpapakita. Hindi pa rin nagpapakita. Napakarami ng trabaho sa Senado ang hindi niya nagagawa. Lalo na yung tungkol sa budget. Vice President siya ng Senate Finance Committee. Ang chairperson ng Senate Finance Committee, si Win Gatchalian. Sobrang hirap ng ginawa ni Win Gatchalian, lalo na doon sa BICAM. Dapat sana yung vice chairman ni Win Gatchalian ay katulong niya. Ang vice chairman ng Senate Finance Committee ay si Bato de la Rosa. Nakalagay pa nga yung pangalan ni Bato de la Rosa, nakasama sa mga panel ng Senado na a-attend doon sa BICAM, hindi naman siya sumipot. Anyway, mga kabunyog, yan yung palusot ni Torion. Hindi raw yun picture na bago, luma na daw yun. Okay. Pero hindi niya masisisi ang mga netizens bakit nag-react doon. Kasi siyempre pinost niya yon, tapos linagayan niya pa ng ganung caption. Sabi niya, Senator, tuloy ang laban. Ano yun eh? Sabi niya, Senator, tuloy ang laban. Di siyempre, anong iisipin ng taong bayan doon? Ibig sabihin, Senator, laban lang tayo para sa bayan natin, hinahanting ka pa rin. Senator, ingat palagi ha. Di siyempre, ang iisipin ngayon yun. Ngayon lang yung post niya na yon. Kaya nga, ngayon lang yung pictures na yon. Kaya nga yung mensahe niya ngayon din para kay Bato. Pilipinas Today, Batangas. Senator Bato, nakipagpulong. Uy, dito na pala pagpupulong sa labas. Pagpupulong ba to? Nakipagkita lang. Nakipagpulong sa legal counsel. Yan. So ngayon, nakita na ni Torion. Attorney Torion, si Senator Bato, nagpakita sa kanya. Saan kaya to? Most probably Davao to, no? Hanap nga kayo kung sino mga namimili. Ganyang sitwasyon, ganyan. Ano? Okay? Okay, ha? Kailan? December 16. Sa isang undisclosed location. So, di pa rin siya nagtatrabaho, mga clear. Ang get up niya, ganito. Di ba? Ang tawag dito sa pantalon na to? Ang tawag nga dito sa pantalon na to, mga clear? Sira-sira pants? Ang tawag yan? May tawag yan eh. Distress pants? Tama ba yun? Thank you, Kabeboy sa SM Lanang. Davao po. Ito. Sa SM Lanang daw. Davao po yan. Meet up place nila. Memorize. Mukhang si Kabeboy ay taga Davao. SM Lanang. Hanapin natin si SM Lanang. SM Lanang. Na picture. Hanapin natin. Uy! May papakita ako, mga ka-clear. Natin to. Ito ba? Ito ba? Ito ba? Lanang. Galing naman ni Kobe Boy. SM Lanang. Hala, Davao nga.
Ay, galing. Ito pa. Oh. Okay. Saan pa? Ito. SM Lanang. Tingnan mo natin ito. Davao. Davao siya. Lalagyan natin sa title natin yan. So, magkasama sila. Yun, natin. Today, Saturday, bisitahin natin. Yun. Ay, ayun nga. Galing naman ni Kaki Rocky. Bato has resurfaced in SM Lanang, Davao City, cutting classes to go Molly. Cutting classes to go. Makita niyo ba? Ayan, yun. Ay, tol. Sorry. Pabasa ako. Share ko. Yun. Ni Kaki Rocky. Yan, Ayun, Yun, we opened our first salon in SM Mall, located all the way in SM Lanang, Davao City. It's the same, P&Dre ba to? Service and products. So please let your friends and family know we're now. Family know we're now open. Oo nga. LBC to. Oo nga. Ito ay, oo nga, mga ka-clear. So ito ay, Kilo Box. Katabi is LBC, Ayun, yung mga boxes, Kita nyo? Diba? Why? Simply because ICC has lost its sting slowly and surely day by day. Bakit hindi? Sabi ni Sikor, why? Napakita, dahil wala nang humihina na ang power ng ICC. O di, go na, labas na sa mga ka-clear. Wala pa namang warrant of arrest. Thank you, Kobeboy. Thank you, super sticker. Di ba? So, ito tayo. Dito tayo sa Pinayo, mga ka-clear. Sandali lang naman tayo. Ayan, So, basahin natin kung paano nagpayo ang isang abogadong tulad ni Torion. Atty. Torion. Bakit? May kakaiba ba? May kakaiba ba? Ganyan naman siya magpayo sa kanyang kliyente. Magtago. Diba? Yun ang basa natin dahil si Pastor Kibuloy, pinaglaban niya, yung pala, nandun na sa bunker nung Kingdom of Jesus Christ? KOJC, Kingdom of Jesus Christ. Sino daw nagpayo? At pasahin natin kung paano niyang pinayuhan ang kanyang lawyer. Senator. Ayan, Senator. Laban lang. Labang lang tayo para sa bayan natin. Hinahunting ka pa rin. Let's read between the lines. Senator, ingat palagi, ha? So, hinahunting. Word na hinahunting. So, it means, tolerated niya yung pagtatago. So, words, ha? Hinahunting ka pa rin. So, it means, huwag kang magpakita, kasi hinahunting ka pa. So, mag-ingat ka palagi. So, anong pinayo niya sa kliyente niya? Wala pa tong warrant of arrest. Sinabi niya ba na, Senator, laban lang tayo para sa bayan natin ito. Magtrabaho ka na. Kasi sayang ang pera ng bayan. Meron bang ganon? Wala, di ba? Nakalagay dyan, hinahunting ka pa rin. So, pag hinahunting ka pa rin, it means tolerated yung pagtatago. Kasi hinahunting ka pa nila eh. Di ba? So, ingat lang. Huwag kang pakita. Parang ganun yung dating. Sige, basahin. Ripped jeans. Tama, ripped jeans. Hindi pala distressed jeans. Distressed jeans talaga, no? Meron din pala distressed jeans ang tawag. Ripped and distressed jeans. Yun. Meron pala distressed jeans. Ripped and distressed jeans. Yan. Di ba? If you will read between the lines, Senator, laban lang tayo para sa bayan natin ito. So,
yung pagtatago niya, hindi niya pagpapakita. Pero tuloy-tuloy ang sweldo. Hinahanap siya ng kapwa niya senador para sa budget hearing at sa BICAM conference. Para sa bayan ba yon? Tanong ko lang mga clear, para sa bayan ba yon, Senator Torion? Yung hindi niya pagpapakita sa Senado, yung hindi niya pagtatrabaho, tanong na, yun ba ay para sa bayan? Si Senator, laban lang tayo para sa bayan natin ito. So how can you correlate his absence, continuous absence from work, na it is done for the country? Di ko siya ma-correlate. Di ko siya ma-correlate. Okay. Hinahunting ka pa rin. Diba? So, doon pala sa word na hinahunting ka pa rin, it means, okay lang. Itago ka. Kasi you're doing this for the country. Yung pagtatago mo, at hindi mo pagsuko, you're doing this for the country. Diba? Maliwanag eh. Tapos, Senator, ingat palagi, ha? So, patuloy mo lang yan. Yung pag-absent mo, wag ka muna magtrabaho, wag ka muna magpakita. Kasi you're doing that for the country. And they're still hunting you. Nutugis ka pa rin. So, go lang. Kang pakita. So, everything that you do is for the country. Kaya, ingat ka lang. Ingat. Parang John Lloyd. Ingat. So, yung pag-iingat niya, saan siya mag-iingat? Para hindi siya makita? Kasi hinahunting siya. Diba? At yung hindi niya pagpapakita at yung pag-iingat niya, he's doing this, all of this, for the country. Yun ang payo ni Atty. Torion. Wala tayong nakita rito na, Senator Bato, walang warrant of arrest. Pasok ka na. Trabaho ka na. Do it for the country. Wala, di ba? Sabi, ano may nagre-ring? May cellphone ko isa. Di ba? So, yun yung ating nabasa. Kayo, ano bang basa nyo? Dapat pati galaw ni Toron, i-check ng NBI. Actually, mga clear, ito yan eh. Pag merong warrant of arrest ang kliyente mo, hindi tama sa isang abogado na ipayo mong magtago ka. Hindi okay yon. Mali po yon sa pagiging abogado. Hindi po yun yung pinasumpaan namin. What more, walang kaso, pero nagtatago, walang warrant of arrest, pero nagtatago, tapos hinahayaan mong huwag magtrabaho. O anong klaseng payo yun ng abogado? Diba, mga ka-clear? Sakura, thank you. Tanggalin na si Bato sa Senado. Sayang ang pinapasweldo sa kanya. Lugi taong bayan. Diba? Tingin ko, sabi ni Regor Dragal, tingin ko wala pang warrant of arrest na hawak ang PNP. Nakapunta pa ng SM Lanang Diba? So, nagpakita talaga to, mga ka-clear. Kasi, magtatago ito, hindi na magpapapicture ng ganyan. Diba? Ang nag-post pa, abogado niya. Diba? So, ang tanong nga, tama ba yung payo na to? Tama ba na hindi mo i-encourage na magtrabaho? Tama ba na pag-ingatin mo dahil hinahunting siya? Yun lang. Sabi nga natin, kung may warrant of arrest, hindi mo dapat payuhan ang kliyente mo na magtago. What more, wala pang warrant of arrest, pero nagtatago na. Diba? Okay, so, ito, sabi ni Dolly Babes Castro. Abogado nga si Torion, wala namang naipanalong kaso, puro naman talo, madaldal lang.
Hindi, mga clear, kasi ganyan din yung nangyari kay kay Pastor Kibuloy eh. Baka nga, hindi ko alam kung payo niya yun eh, na wag magpakita eh. Diba? Kasi, hindi rin naman nagpakita eh. Ganun din kay kay Senator Bato, diba? So, yun lang, mga kakli, yun lang yung nakita natin na nagpakita si Bato, diba? Kahit nagpakita si Senator Bato sa kanyang lawyer, pero pinayuhan ulit na magtago ulit. Parang ganun eh. Pinayuhan, nagpakita, nagpa-picture, nag-post, pero pinayo ulit na magtago ka ulit. Parang ganon. Yung sa salita mga clear. Basahin na lang natin kung anong ang laman niyan. Diba? Sabi ni Angela Gonzaga, kapag magaling na abogado, lalaban at hindi tuturuan na magtago. Si Torion, walay takot lumaban kasi alam niya wala siyang kakayanan. Diba? So, kaya muli, pasok natin to. Nagpakita, pero pinayuhan, magtago ulit. So, syempre may question mark. Okay, kapag magaling na abogado, okay, thank you, Angela. Okay? Galawang trapo, pag tinutugis, magtatago. Pag nahuli, sakit-sakitan. Ras Felix, yan. Dapat, tama po ba pa yun ng isang abogado na magtago? Hindi mga clear. Hindi talaga. Kung may warrant of arrest, hindi pwede. Laban mo. Bigay mo lahat. Kung may kasalanan, pwede ka mag-plead guilty to a lesser offense. Kung yung sa tingin mo, mahirapan ka ilaban. Diba? Dito, yun ang pinakamaganda mong pwedeng gawin. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.